Barkadahan Forever FM, your music from the heart. Masamang ugali ng mga taong manipulator. Ay, nakakalungkot naman. Bakit kayo manipulator? Anyway, pakinggan po natin si Brother June Banbal. At narito po kayo sa aming Barkadahan Forever FM. Maraming salamat. Pansin mo ang mga ugaling ito? Isang manipulator o mapandin lang ang taong kaharap mo. Ang mga taong manipulator ay mapanganib at tuso. Sila ang nagkukontrol sa laro. Kapag napasok ka sa buhay nila, para kang nakapasok sa laro nila. Ang kanilang laro ay gawin ang kahit anong gusto nilang gawin. Basta't makaalis sila ng walang kaparusahan. Ikaw lang ang apektado. Gagawin nila ang gusto nila at papaikutin ka nila nang hindi mo nalalaman o hindi mo napapansin. Siyempre, akala ng lahat na kaya nilang maspatan kung sino ang manipulator at kung sila'y minamanipula. Pero totoo bang napansin mo? Kaya sa video ito, matutunan mo ng eksakto kung anong mga pag-uugali ang ipinapakita ng mga manipulator. Simulan na natin. Number 1. Emotional blackmail. Gustong-gusto ng mga manipulator ang teknik na ito. Emotional blackmail. Gagamitin nila yan para hindi ka makapagdahilan o makatakas sa sitwasyon. Wala kang ibang magagawa kundi ang sumunod na lang sa gusto nila. Emotional blackmail is a form of emotional violence. Halimbawa ng emotional blackmail. Kung totoo kang kaibigan, gawin mo ito para sa akin. Kung makikipaghiwalay ka sa akin, magpapakamatay ako. Expected ko naman hindi ka tutulong. Palagi ka naman ganyan Marami pang ibang halimbawa na ganyang type ng threat para lang magawa mo ang gusto nila. Kapag kasi hindi mo gagawin, feeling mo, ikaw pa ang magigilty dahil sa mga sinabi nila. Alam ng mga manipulator kung ano ang ginagawa nila. Gusto lang talaga nilang i-trigger ang emosyon mo. Alam kasi nila na umaasa ka sa kanila at hindi mo kayang lumayo. Ganon din ang nararamdaman mo, di ba? Ayaw mong magalit sila. Ayaw mong masira ang ugnayan ninyo. Kaya bumigay ka na lang for the sake of peace. Para lang okay pa rin kayo. Ang may papayo ko sa'yo, huwag kang sumunod sa mga demand nila. Kung gagawin mo ang gusto nila, kahit hindi mo gusto, binibigyan mo lang sila ng kapangyarihan at gagamitin nila ang kapangyarihan na yon upang kontrolin ka. Hindi mo responsibilidad ang nararamdaman nila. Kung tatanggihan mo ang kanilang hiling at mag-set ka ng boundaries, karapatan mo na tumanggi sa mga bagay na ayaw mong gawin o hindi ka komportable o mag-react ng may galit at defensive. Hindi ikaw ang may kasalanan sa sitwasyon nila at wala silang karapatang sisihin ka sa kanilang mga damdamin at problema. Kung nauunawaan nila ito, mabuti. Kung hindi, hindi. Number 2, sobra silang mabait. Tandaan mo, hindi lahat ng mabait. Minsan ginagamit nila ang kabaitan para madali mo silang magustuhan at madali ka nilang mapaikot. Ginagamit nila ang kanilang charm, ang kanilang karisma. Pinupuri ka nila palagi. Ipinapakita nila sa'yo na approachable sila. At pala kaibigan, ginagawa nila ang lahat ng magagandang katangian para maging komportable ka. Xero makes me more confident because it helps me manage my cash flow. I can always see accurate numbers of where I'm sitting at any time. Gives me confidence in terms of planning and being able to make decisions. I know where I'm at, I know what's happening, I'm never lost. At madali kang maka-oo kung may hihilingin sila sa'yo. Ang talino nila pagdating sa pagpapanggap. Siyempre kapag nakita mong mabait ang isang tao, magbubukas ka na ng sarili mo. I mean, wala ka ng wall, wala ka ng guard, wala ka ng shield. Ibig sabihin na welcome na sila sa buhay mo. Lahat ng sekreto mo, sasabihin mo na sa kanila kasi komportable ka na. Hindi mo nakikwestiyonan ang motibo nila kasi may tiwala ka na Uulitin ko, hindi lahat ng mabait ay mabait talaga. Minsan manipulator ang mga yan. And manipulation can be done by any person, regardless of the personality. Number 3, nagpapanggap na kawawa. May napansin ka bang tao na kapag kinakausap mo, kawawa siya lagi sa kwento niya? Pero kapag nakita mo naman sa labas, sobrang sakto ng postura. Ingat ka sa ganyang style. Baka pinaikot ka lang yan. Nagpapanggap silang kawawa para maawa ka, para mapalapit ka sa kanila. Ang mga masamang tao na ito ay madalas ding nagfi-feeling victim upang makuhang simpatya at tulong mula sa ibang tao. Alam kasi nila na kapag ang tao ay naawa, tutulong din yon. Lalo na tayong mga Pinoy, di ba? Kapag may manghihingi sa atin, minsan magagalit muna tayo dahil lagi nilang umaasa sa atin, lalo na kung wala tayong maibigay. Pagkatapos, bibigyan din naman natin kasi naawa tayo.
Yan ang ginagamit ng mga manipulator. Alam nila na kapag naawa ang mga tao, tutulong ang mga tao sa kanila. Ipapakita nila sa'yo na wala silang mapupuntahan. Wala na silang malalapitan. Helpless sila. Gusto nilang mapaluhod ka sa kanila. At sa gayoy, mas malamang natutulong ka o susuporta ka sa kanila. Tinitrigger nila ang pagkamaawain mo para madali ka nilang mapaikot. Number 4, ipaparamdam nila sa'yo na mali ka. Kahit alam mong wala kang ginawang mali, may sasabihin silang negative na mapapa-question ka tuloy sa sarili mo na baka ikaw nga ang may mali. Alam na alam nila kung paano manipulahin ang usapan. They distort your reality and make you lose touch with the real problem. Halimbawa, sasabihin nila, palagi ka na lang may problema sa akin. Ako na lang palagi ang may mali. Wala na akong ginawang tama. Siyempre, kapag naririnig mo ang pananalitang yan, it would make you feel absolutely awful. So lalapitan mo siya para mag-sorry ka dahil iniisip mo na baka ikaw ang may pagkukulang. Manipulators skillfully use guilt as a powerful tool to manipulate emotions. Your feelings are your feelings. If someone has to guilt you into feeling bad for expressing concern, they are manipulating you. Ang tunay na nagmamahal ay makikinig sa iyong mga alalahanin at ipapaalam sa iyo na gagawin nila ang mas mabuti. Ang tunay na nagmamahal ay hindi ka bibigyan ng sama ng loob dahil sa pagkakaroon ng totoong problema. Kaya lumayo ka na sa mga taong manipulator. Huwag ka nang lumingon kasi hindi mo sila kayang baguhin. And they will leave you emotionally distraught and confused. Save yourself the heartbreak. Kaya mahalaga na malaman mo ang kanilang taktika upang maiwasan mo ang kanilang manipulasyon na talagang makaapekto sa'yo. Number 5, mixed signal ang kanilang atake. Ginagawa nila yan para tumagilid ka. Kapag kasi balanse ang buhay mo, hindi ka nila makukuha. Hindi ka nila mamanipula. Kaya ino-off balance ka nila para sila ang hahawak sa'yo. Katulad natin, nung bata pa tayo, di ba? Inalalayan tayo lagi ng ating mga magulang. Kasi hindi pa tayo balanseng mag-isip. Hindi pa tayo balanseng gumalaw. Sila pa ang may control sa atin. Pero nung tayo naging adulto na, siyempre hindi lahat hawak nila. May sarili na tayong desisyon. Sa katulad na paraan, ang taong manipulator ay ayaw nila na balanse ka. Imagine ang jowa mo, o kahit kaibigan, o kahit sino pa yan. Ngayon nag-uusap kayo, mahaba ang pinag-uusapan ninyo. Masaya kayong nag-uusap. Tapos bukas, ini-ignore ka na. Tapos biglang sweet na naman ulit. Tapos ayun na naman. Makukonfuse ka sa galaw nila. Once na-confuse ka, tagilid ka na. Siya na palagi ang iniisip mo. Nag-overthink ka na. That's what high-level manipulators love doing. They love creating confusion about the level of interest or engagement. They love sending mixed signals or contradicting themselves. Sobrang nakaka-drain ito emotionally. Sila ang may kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon. Habang ikaw ay nakadepende lang sa kanila. Magdududa ka na rin sa sarili mo. Kung tinotolerate mo ang ganitong klaseng katangian, mas magiging makapangyarihan sila. Number 6, gagamitin nila ang kahinaan mo. Ang kahinaan mo ay advantage sa kanila. People know tendencies. If you back down, then you're a doormat. And bam, 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 somebody can and will walk all over you. That's their way. Pero hindi nila gagamitin ang kahinaan mo agad-agad. Maghihintay sila ng tamang panahon. Ang dahilan kung bakit gustong i-point out ng mga tao ang ating mga kahinaan at kapintasan ay dahil wala silang mataas na pagpapahalaga sa sarili at nasisiyahan silang ibagsak ang iba upang makaramdam sila na sila yung angat. Kaya ito ang masuggest ko sa'yo. Layuan mo sila. Kapag kasi sumang-ayon ka sa ugali nila, mas lalong lalaki ang ulo nila. Nag-e-enjoy sila kapag bumababa ka sa kanilang level. Minsan kailangan mo talagang magalit sa kanila para naman hindi maging abusado. Number 7, nanggagaslight. Ang gaslighting ay isang uri ng psychological abuse where a person causes someone question their sanity, memories, or perception of reality. Tapos ang mga taong nakakaranas ng gaslighting ay maaaring makaramdam ng kalituhan, pagkabahala, o kawalang katiyakan sa kanilang sarili. Manipulators have massive insecurities about their identity. They don't know what theirs is because they've never explored themselves. Mas madali para sa kanila na pikein ang kanilang sarili at idadamay kanila. Madalas gamitin ng mga politiko ang taktikang ito. Pinapako nila ang kanilang mga pangako kapag nasa pwesto na sila. Ang mga manipulator sa lahat ng antas ay malawakan itong ginagamit. Tinatanggi nila ang mga bagay na sinabi nila o ginawa nila na nagiging dahilan para pagdudahan mo ang sarili mong alaala, pananaw sa mga pangyayari. Halimbawa, sasabihin nila, hindi ko naman sinabi yun.
kung ano-ano na lang ang naiisip mo. Tapos maniniwala ka na rin na baka guni-guni mo lang yon. At kung i-confront mo sila tungkol sa kanilang mga aksyon, sila ang magbabaliktad ng sitwasyon. At sisisihin ka na magdudulot sa'yo ng pagdududa kung ikaw ba talagang may kasalanan. Kaya maipapayo ko sa'yo, distance yourself from negative influences. Avoid toxic relationships. Cultivate a positive mindset. Alagaan mo ang iyong sarili. At mahalin mo ang sarili mo. Magtiwala ka sa mga desisyon mo. Number 8, sobra silang makapuri sa'yo. Ang ganda mo, ang gwapo mo, ang talino mo, ang bait mo. Halos lahat ng compliments sasabihin nila. Sinasadya nilang sabihin ang labis na papuri para makuha ang iyong pabor. Pero depende ito sa tao at depende rin kung paano ka mag-respond. Kasi hindi naman lahat ng gumagawa nito ay manipulator. Siguro excited lang silang purihin ka. Mararamdaman mo naman yan. In my experience, I have encountered some individuals who naturally have a tendency to over-compliment others. Sometimes it could be manipulative, but other times, a person truly means what they are saying. However, if someone with bad intentions overly compliments you, parang masasakal ka na. Mararamdaman mo yan. They use flattery as a tool to build a connection and loyalty. Kapag kasi palagi mong naririnig ang compliments, lalaki ang ego mo, making you more likely to comply with their desires. Number 9, ikaw ang sisisihin nila. Instead of taking responsibility, mas gusto nilang isisi yun sa'yo para malinis sila. Sa ganitong paraan, nalilihis nila ang atensyon mula sa kanilang mga pagkakamali habang ikaw ay nagagalit at kailangan mo nang ipagtanggol ang iyong sarili. Parang nababaliktad ang sitwasyon, di ba? Nababaliktad ang focus. Para sa kanila, palaging kasalanan ng iba. Kahit nahalata namang sila ang nagkamali, kahit mahuli mo sila sa akto, sasabihin pa rin nilang wala silang kontrol sa sitwasyon. Ililipat nila ang kanilang pagkakasala sa'yo dahil nagagalit ka daw kaagad. Sasabihin nila na biktima sila ng mga pangyayari. At iba pa, many times, they'll have an excuse lined up and ready to go because they never intended to do the things they were supposed to do in the first place. Kaya mag-iingat ka sa mga taong laging naninisi at hindi aamin sa kanilang pagkakamali. Number 10, ayaw nilang makihalubilo ka sa iba. Kahit sa pamilya, ayaw ka nilang makihalubilo. Minsan nangyayari ito sa mag-asawa. Magagalit sila kapag pupunta ka sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo. Marahil ito na ang pinakamasama at nakakapinsalang bagay na madalas gawin ng isang manipulator. Gusto kasi nila na sila lang ang may hawak sa'yo. Gusto nila na sa kanila lang umiikot ang isip mo. Number 11, wala silang pake sa emosyon mo. Ang sinadya o paminsan-minsan na katahimikan ay isang estratehiya upang kontrolin ka at masusunod ka sa kanila sa pamamagitan ng pagtitrigger ng anxiety mo. Siyempre kapag mahal mo ang isang tao, matatakot ka na baka iiwan ka nila. Naguguluhan ka kung bakit ini-ignore ka nila, kung bakit binabaliwala ang emosyon mo. Magtataka ka kung ano ang mali mong nagawa at gusto mong maayos ito. Ignoring is a control tactic. It positions the manipulator as the one in control of the relationship dynamics, leaving you to navigate their unpredictable and emotionally charged responses. Para maprotektahan ang iyong sarili, manatiling alerto, magtiwala ka sa kutob mo, mag-set ka ng boundaries at humingi ka ng suporta mula sa mga kaibigan mo o pamilya mo. Pag-aralan mo yung tungkol sa mga taktika ng manipulasyon at maglaan ka ng oras na kinakailangan upang makagawa ng mga desisyon. Narinig natin si J Bal. Maraming salamat po at of course, please watch, like, and subscribe po sa channel niya para maging updated din po kayo sa mga pinalalabas pa niya mga This is Barcode on Forever FM. Thank you for your support. Till next